So, welcome back for another video. In this video, let me share with you my top loan apps or top loan services na subok ko na talaga at alam ko talaga na ito ay mga legit at maaasahan. So, yung mga babanggitin ko pong mga loan apps or loan services, disclaimer is not sponsored by anything that I mentioned in this video. So, clearly po, ito po yung aking personal experience, personal encounter regarding these loan apps and loan services na gusto ko siyang i-share sa inyo dahil personally, gamit na gamit ko talaga siya up to now. So, alam ko naman, gustong-gusto na talaga natin malaman kung ano ba yung mga pwede kong i-recommend sa inyo and then currently na ginagamit ko talaga at maaasahan talaga na loan services or mga pautangan online. So, first on my list na masasabi ko talaga na maaasahan ko, alam ko bago ko lang din siya pinasok sa mga ganitong mga top loan apps ko, no? Which is ang tinutukoy ko po dito is si Salmon Credit. Na-miss na kasi ako kay Salmon Credit talaga kasi once na may offer tayo sa kanya is napaka-legit niya, tahimik lang siya na app. Hindi siya tawag ng tawag kapag malapit na yung due date mo, magna-notify lang siya sa app. Ganun lang siya. Mabait na loan app ito si Salmon Credit. Ang isa sa nagustuhan ko sa kanya is revolving credit siya. Kapag nagbayad tayo dito, no, pwede ulit natin utangin yung ating loan offer dito. Kaya lang, on my case, no, hindi pa rin siya nag-i-increase, I think, dahil bago pa lang ako kay Salmon Credit. Bago pa lang ako kay Salmon Credit, talagang nagustuhan ko siya, na-impress ako sa kanya kasi nga po, maaasahan siya para sa akin. Kahit walit lang offer niya sa akin, okay na ako doon for emergency purposes, may mahuhugot ako, diba? At least alam ko legit ito. So, second on my list is si Mabilis Cash. So, ang Mabilis Cash loan account ko dito, no? So, na-share ko naman yan sa inyo palagi. Now, once pa lang po ako nakapag-loan dito kay Mabilis Cash, which is yung first offer niya lang na 2,000 pesos. Then, after that, hindi pa ako nakapag-loan ulit po dito kay Mabilis Cash. So, kahit hindi ako nakapag-loan kay Mabilis Cash, nagustuhan ko siya kasi kahit hindi pala siya utangin, nag-i-increase siya ng kusa. So, diba, saan ka pa? Patuloy siya nag-increase kahit di mo siya ginagamit. Talagang iniinganyo kanya ng mga utang at utangan talaga sila. Kasi mind you ha, 3,000 pesos lang yung aking unang offer dito kay Mabilis Cash. Ngayon, 30,000 pesos na. O saan ka pa, diba? 3,000 to 30,000 pesos kahit hindi ginagamit, nag-i-increase. So, anytime I can grab that loan offer nila sa akin kasi diba ang laki na. So, hindi ko pa rin siya gagamitin kasi alam ko mag-i-increase at mag-i-increase pa rin. Antayin natin hanggang magkano yung i-offer niya sa atin. So, next on my list is walang iba kundi si Bilis. Of course, Bilis is the best. So, legit na legit itong si Bilis na maaasahan talaga. From 500 pesos, naging 44,000 pesos na ang offer currently ko kay Bilis and andyan pa rin siya. And anytime po na nangangailangan po talaga ako, tumatagpo talaga ako sa Bilis. Like, kunwari, nangangailangan ako ng 5,000 pesos and then wala akong cash. Tinutangan ko po talaga yan regularly si Bilis. So, kahit patingi-tingi ako dyan, at least, diba? So, ang bad side lang kay Bilis talaga, hindi siya kusang nag-i-increase kapag hindi mo ginagamit. So, unlike kay Mabilis Cash, no, na nag-increase siya kahit hindi ginagamit. Itong si Bilis, hindi siya ganon. So, ang gusto ni Bilis, parang i-withdraw natin siya ng buo. Like, kung yung loan offer mo is 25,000 pesos, i-withdraw mo yan ng buo and then sundin mo yung kanyang payment terms. And after that, ma-increasean ka, guaranteed yung increase niya. Ganon si Bilis. So, kapag nangutang tayo kay Bilis na tingi-tingi lang, like, kunwari, 2,000 lang, 3,000, 5,000, ganyan, no? So, hindi siya mag-i-increase. So, at least kahit pa paano, diba, maaasahan natin si Bilis talaga. Legit yan. So, next on my list is walang iba kundi si GCash Loan Products, si GGives, GCredit, and si GLoan pa din. Of course, nandiyan pa rin yung mga yan, ano, patuloy pa rin tayong nakahang pa din yung offer natin dyan. Ay, hindi naman yan nawawala. Currently, meron pa rin po akong mga loans dyan. And ongoing ko pa rin talaga siyang inuutangan. Like sa aking GCredit. So, inuutangan ko talaga yan. And update nga pala sa GGives ko, matatapos ko na rin siya. And alam ko naman, after kong matapos yan, guaranteed yan na meron talagang offers sa akin. And itong si GLoan naman, no, na patuloy na meron pa rin tayong offer dyan. Kahit nagbabago-bago yung ating GLoan offer, no, at least kahit pa paano, anytime na kailangan natin siya, andyan pa din siya. At maasahan ko pa rin talaga sa akin personally si GCash Loan Products ko. So, next on my list is Lazada Flash Cash. So, up to now, no, natutuwa ko dito kay Lazada Flash Cash. Kasi alam nyo, isang beses pa lang ako nag-loan dito sa Lazada Flash Cash, no, and natutuwa ako sa kanya. Kasi after ko siyang ma-fully paid, no, andyan pa rin yung offer niya ngayon. Hindi siya nawala, hindi siya na-frozen, kahit di ko siya ginagamit. So, anytime na gusto ko siyang i-loan or gusto ko siyang i-offer kapag nangangailangan ako, no, meron akong maaasahang na Lazada Flash Cash na willing to wait. So, andyan pa din siya. Natutuwa ako sa kanya kasi kahit pa paano, hindi niya ako iniwan. Charot. Natutuwa ako sa kanya kasi kahit pa paano, no, standby lang siya dyan. Anytime pwede ko siyang i-loan. So, next on my list, which is si Shopee Loan Products, which consists of two loan services no, na ino-offer niya, which is si SPay Later tsaka si
CS loan. So, itong CS loan, no, sobrang na-appreciate ko to. Kasi nga po, no, kahit hindi ko rin ito ginagamit, hindi siya nang iiwan. Nandyan pa rin siya, naka-standby pa rin siya. And ang ginawa niya nga sa akin, dahil hindi ko nga siya withdraw, pinafera niya ako ng 0% na admin fee para ma-withdraw ko siya ng buo. So, ang bait ni CS loan, no, withdraw ko yun currently, and hindi pa nga ako nakapagbayad ng 1 month ko. Nag-increase agad siya. Ang laki nga na-increase sa akin ay 24,450 to make an offer po of 51,600 pesos. Ang laki na ng offer ko sa SM. Malaki na yun. As in, ang laki na kaya nun. And yun nga po, anytime, pwede ko siyang i-withdraw. Kapag nangangailangan ako, and legit yan na maaasahan, no? As in, sobra kong maaasahan yan. So, same goes with SPay later, no? Alam nyo ba, na sa SPay later, ang isa sa sobrang maaasahan ko. And sobrang love na love ko to sa SPay later, no? For now, no, sa SPay later po talaga ang pinaka-top na mauutangan ko online na talagang maaasahan ko. So, bakit ko nasabi, no? Ang flexible po kasi na SPay later ngayon. So, bukod po kasi sa magagamit natin siya primarily, no? Sa ating Shopee orders, no, as payment method. Ba't ang maganda dito kay SPay later, magagamit din natin siya outside Shopee app. Magagamit din natin siya sa kanilang mga offline partner stores. Marami na pong tumatanggap na mga SPay later ngayon. So, I've tried na nga po doon. Sa All Day Supermarket, na-try ko na po yan sa Kinder City, na-try ko na po yan sa McDo, sa Jollibee, na-try ko na rin po yan sa Shakey's, na-try ko na rin po yan sa Mercury Drugstore, na-try ko na rin yan sa Pure Mart as payment method. And then even National Bookstore po tumatanggap ng SPay later as payment method. Si Sago ha, nakita ko yan, meron silang QR code for Shopee, no? So yun, marami nang tumatanggap ngayon na offline partner ni Shopee. So diba, sobrang legit yan, legit na maaasahan ko talaga yan. And then ito na nga, bukod doon, no, hindi lang siya pong payment method talaga online. So, pwede na rin natin itong ma-convert to cash. Kasi ito talaga yung gamit na gamit ko. Yung pa-conversion ng cash ni SPay later to cash via my business app, and then I've tried via own bank naman. So, after now po, nako-convert pa rin talaga tong si SPay later to cash via my business app. Ito pa rin talaga yung maaasahan natin pagdating sa conversion. And then, after now talaga, is legit pa rin na working pa din ito. So, saan ka pa, diba? Kaya pa na-increase sa akin ni SPay later talaga, mapa-temporary increase man or mapa-regular increase man, talagang increasing po itong sa SPay later kasi nga po gamit na gamit ko talaga siya, hindi lang siya pang cash out, pang payment method ko din sa aking mga Shopee orders. So, those are my top loan apps or loan services pa rin na maaasahan ko pa din talaga sila. Hindi sumasakit yung ulo ko dito sa mga customer service nito kasi itong mga tahimik lang to eh. Basta magbayad ka lang talaga. Prior to the due date, hindi tayo magkakaproblema dito. Basta maging mabait lang talaga tayo. Good payer lang talaga tayo dito. Ay, ingatan natin itong mga account natin dito once po na meron tayong offer sa mga loan apps or loan services na nabanggit ko. No, ingatan nyo. Kasi talagang ito yung magsisave sa atin in times of kagibitan, in times of need, in times of emergency. So anyways, kayo ba? Ano ba yung pwede nyong ma-add na list, no, sa mga nabanggit ko na mga loan app or loan services? Ano pa yung mga loan apps or loan services na maaasahan nyo bukod sa mga na-mention ko? You can comment down below. So yun lamang po. Ayaw po may natutunan kayo sa video. Ayaw po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. Click yung bell button para ng videos ko is updated and notified po kayo. Thank you for watching this video. Bye!